Walang ibang nakakaalam ng sekreto ko na yon, kundi si Mira lang. Huwag mong sabihin, ikaw si Mira. Hindi mo na ako kailangan makilala pa. Dahil papatayin kita. At Kung ikaw man si Mira, na. nakikiusap ako bilang kapatid mo. Minahal ko si Andres at mahal niya ako. Tulong! Tulungan niyo ako! Ang kasal ay isang sagrato na tanging makapaghihiwalay lang ay ang kamatayan. Ngunit may mga tao talagang handang gawin ang lahat para makasira ng pamilya. Ito ay kwento ng isang babaeng pinagtaksilan ng kanyang asawa sa maling paraan hanggang saan niya tatanggapin ang kahayupan ng asawa o ipapaubayan niya na lamang ito. May lakas pa kaya siyang magiganti o ibang tao ang gagawa noon para sa kanya? Mira! Mira! Andito na ako! May maganda akong balita. Teka lang sandali! Oh, Andres, ano ba't sinisigaw-sigaw mo dyan sa labas ng bahay? At hindi makapag-antay ang ibabalita mo. Mahal, natanggap na ako sa trabaho bilang construction worker. Talaga? Oo, mahal. Sa ilang araw kong paghahanap ng trabaho, natanggap din. Bukas na bukas, pababalikin kami sa site para sa unang training namin. Ba't kailangan nating mag-celebrate? Ano ka ba naman, mahal? Magsisimula pa lang naman ako ng trabaho at wala pa akong pera. Hindi naman kailangan ng malaking pera, mahal, para makapag-celebrate tayo ng tagumpay mo. Sandali lang. Ihahain ko lang ang niluto ko. Tamang-tama itong sinabawang manok. Masarap nga yan, mahal. Pero hayaan mo, kapag unang sahod ko sa site, kakain tayo ng masarap sa labas. Naku, gastos lang yan. Ang mahalaga, magkasama tayo. Tawagin mo na si Romel at nang makakain na tayo. Anak, ayos ka lang ba? Hindi mo ginalaw ang pagkain mo. Ayos lang ho ko, inay. Malakas naman po ako. Mauubos mo na yata yung manok. Pero di mo naman kinakain ng kanin, anak. Mas mahalaga pa din na may laman ang kanin ng tiyan mo. Nasarapan lang po ako sa luto nyo. Kaya hindi ko po magawang kumain ng kanin. Sigurado ka ba, anak? Inuubo ka pa. Baka lumala yan kapag nagpalipas ka ng gutom. Mawawala din po yan, inay. Masyado kasing mainit kahapon sa field namin. Tapos biglang umulan. Ano ka ba, mahal? Hayaan mo ng bata. Nagbibinata na tong anak natin. Kaya nagpapaganda ng katawan at ayaw tumanda. Naku, Romel, tumigil ka nga. Ang bata pa ng anak ko eh. At nag-aaral pa lang yan, kaya wag kung ano-anong ilalagay mo sa utak niyan. Baka gawin niya. Matapos ang masaya nilang hapunan, nagpahinga na sila. Maliit lang ang bahay ni Mira. Iisang kama lang ang kanilang gamit. Sa gitna si Mira natutulog at sa kanan niya naman ay ang kanyang asawang si Andres. At sa kaliwa naman ng katabi ng bintana ay ang anak niyang si Romel. Kaya naririnig ni Mira ang madalas sa pag-ubo ni Romel habang sila ay nagpapahinga. Kinabukasan, nagpaalam na si Andres kay Mira para pumunta sa site. Hindi niya na naihatid pa ang anak sa eskwelahan dahil ayaw niyang malate sa unang pagpasok niya sa training. Nasa labasan pa lamang siya ng site ay makikita ang ilan sa mga kasamahan niyang pumapasok sa loob. Ilang sandali lamang ipinatawag na sila ng foreman. Agad silang umupo at inihanda ang upuan. Magandang araw sa inyo. 34 kayo na pinabalik para sa unang pag-iensayo. Lahat ng mga biodata ninyo ay ipasa na sa ating head. Ibig sabihin lang nun, ay tanggap na kayo sa trabaho
at magsisimulang mag-training ngayong araw. Pero huwag kayong mag-alala dahil may sahod pa rin ang training ninyo hanggang sa 3 araw ng inyong training. Ha? Sino kaya yung babaeng yan? Kanina pa tumitingin sa akin. May pakindat-kindat pa. Ay, tumigil ka nga, Andres. May asawa ka na. Pero maganda siya. Hindi. Mas maganda ang asawa ko. Makinig kayo. Dahil wala ang may-ari na nagpapagawa ng building na ito, ay ako ang titingin sa mga trabaho ninyo. At kasama ko ang unika iha ng mga Echavez. Leia Echavez. Oh, iho. Ayos ka lang ba? Aba, di pa tayo nagsisimula. Inuubo ka na. Wala ho ito. Nasamid lang naman po ako. Pasensya na po. So, ako si Leia Chavez, ang magiging boss ninyo hanggang matapos kayo. Tawagin niyo akong ma'am. Naiintindihan niyo? Opo, ma'am. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Good. Magsimula na kayo ngayon. Sasahod kayo at marami pang benepisyo ang naghihintay sa inyo kapag nagtagal kayo sa trabaho. Bakit ba palagi itong tumitingin sa akin? May dumi ba ako sa mukha? Napapangiti siya kapag tinititigan ako. Nakakapangilabot naman ang babaeng to. Pero maganda siya. Pagkatapos ng kanilang meeting ay pumunta sila sa kanya-kanya nilang pwesto sa site. Si Andres, doon inilagay sa pinakadulo ng site kasamang isang lalaking medyo may edad na. Hindi masyadong nagsasalita ang matanda, kaya naiilang si Andres na makipag-usap doon. Nag-focus na lamang siya sa kanyang trabaho. Habang nagbubungkal ng lupa si Andres, nilapitan siya ni Leia na ikinabigla naman ang pagbulong nito sa kanya. Tapos ka na ba dyan? Ma'am Leia, kayo po pala. May kailangan po ba kayo? Wala naman. Tinitingnan ko lang kung tamang trabaho ninyo. Ma'am, masyado na ho kayong malapit sa akin, ma'am. Baka kung ano pong isipin ng iba sa atin. Bakit? Nahihiya ka ba? Hindi naman po sa ganun, ma'am. Baka may makakita ho sa atin. Huwag mo na masyadong iniisip ang sasabihin ng iba. Binata ka naman, hindi ba? Po, may asawa po ako, ma'am. Huwag mo nga akong biruin ng kanyan. Totoo po ang sinasabi ko, ma'am. Hindi niyo po ba nakita sa resume ko? Hindi. Ang alam ko lang, mukha kang binata. May anak na rin po ako, ma'am. Ganun ba? Pwede naman akong maging bagong nanay niya. Oh, ano ba? Ba't mo ba ako tinulak? Sorry, ma'am. Hindi ko sinasadya. Bakla ka ba? At takot na takot kang hawakan ng babae? Ma'am, nire-respeto ko lang po ang pamilya ko. Okay, sige. Tapusin niyo na ang trabaho niyo. Malapit na mag-uwian. Napabuntong hininga na lamang si Andres nang makita niyang naglalakad palayo si Leia. Kinakabahan siya sa mga kilos nito. Pero hindi niya na lamang pinahalata, lalo na sa mga kasama niya. Baka kung ano pang isipin ng mga iyon. 5:00 ng hapon nang matapos sila, nakita pa niya si Leia na nakatingin na naman. Akala niya'y iirapan siya nito, pero bigla siya nitong nginitian. Patay mali siya si Andres habang nasa biyahe pa uwi sa kanila. Inabot ng ilang minuto ang biyahe bago man siya makapasok sa loob ng kanilang bahay. Narinig niya na ang mahinang ubo ni Romel. Buti naman at nandito ka na. Kanina pa kita hinihintay. Ano nangyari, mahal? Mula dun sa labas, naririnig ko ang pag-ubo ni Romel. Yun na nga sasabihin ko sa'yo eh. Hindi na biro ang pag-ubo ni Romel. Kanina lang,
May dugong lumabas sa bibig niya. Ano? Kailangan na natin siyang ipatingin sa doktor. Mahal, wala pa tayong pera. Kailangan pa ba ng pera para dalhin sa ospital ang anak natin? Hindi madali ang sinasabi mo. Ang mahal magpa-doktor ngayon. Madadaan naman siguro yun sa herbal na gamot. Paano kung mamatay ang anak natin dito sa bahay? Mag-isip ka ng paraan para makadilihensya ng pera. Saan ako kukuha ng pera? Alam mo namang kapapasok ko lang sa trabaho, di ba? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pwede ba? Kumalma ka. Eh paano nga kung kakalma kung ganito ang sitwasyon ng anak natin? Hindi mo ko naiintindihan dahil ina ako. Mira, ama din ako. Tatay ako ng anak natin. Hahanap ako ng paraan bukas. Masama ang loob ni Mira na pumasok sa kwarto. Sinundan naman siya ni Andres, ngunit hindi niya na ito pinansin. Nakahiga na si Mira sa kama at nagtalukbong ng kumot. Walang nagawa si Andres, kundi ang respetuhin ang galit ng kanyang asawa. Kinabukasan, nagising na lamang si Mira. Wala na si Andres. Nang bumangon ito, hinanap niya ang kanyang asawa. Hindi siya sanay na hindi siya ginigising nito, pero alam niyang may kasalanan din siya para na rin hindi lumaki pa ang kanilang pagtatalo. Lumipas ang ilang oras habang naglalabas si Mira. Isa-isa niyang inaamoy ang damit nila Romel. Bakit kaya ganito ang damit ni Romel? Ang dungis-dungis. Tapos ang lansa ng amoy. Ano ba yan? Nakakasuka ang amoy. Saan naman kaya galing ito? Romel? Romel, bumaba ka nga rito? Bakit to, inay? Anong ginawa mo sa eskwelahan nyo? Bakit ganito kadumi ang uniform mo? Nakipag-away ka ba? Ha? Nay, hindi po ah. O anong nangyari? At saka, amuyin mo nga ang lansa-lansa ng damit mo. Hindi naman o, inay ah. Amoy putik lang po yung naamoy ko. Naku, Romel. Baka nagsisinungaling ka lang. Nay, totoo po yung sinasabi ko. Naglaro po kasi kami ng mga kaklase ko kahapon. Pero bakit ganito ka, Rome? Nay, alam mo po ba yung larong volleyball? Nasalampok po ko sa lupa. Doon po sa may putikan. Romel, sinasabi ko sa iyo kapag nakipag-away ka talaga, malilintikan ka sa akin. Sakitin ka na nga kung ano-ano pang inaatupag mo. Nay, wala ho talaga. Kahit pa pumunta po kayo na school, ako pong pinakamabait doon. Ay nako, bolero, nagmana ka talaga sa tatay mo. Wala namang nakitang kahit na ano si Mira sa mukha ng anak na nagpapatunay na nagsisinungaling ito. Kaya minabuti na lamang niyang wag nang magtanong pa rito. Mabilis na lumipas ang mga oras at nakauwi na din si Andres galing sa trabaho. Hindi naman matiis ni Mira si Andres, lalo na kapag kapakanan ni Romel ang pinag-uusapan. Kaya nilunok niya kanyang pride at pinansin si Andres. Pagkatapos maghapunan, nagsimula na silang mag-ayos ng higaan para makapagpahinga. Nakasanayan na ni Mira sa may bintana matulog. Kaya noong mag-aalas-2 na ng madaling araw, nagising siya na makarinig siya ng ingay ng aso malapit sa kanilang bintana. Lumabas siya ng kwarto nila. Pumunta sa kwarto ni Romel para tingnan ang ingay na iyon. Anak? Romel? Nay, ano po ginagawa niyo rito? Tinitingnan ko lang kung ayos na ba ang pakiramdam mo. Okay naman po ako, Nay. Hindi niyo na po kailangan mag-alala. Matulog na po kayo ulit.
Bakit gising ka pa pala? Kasi po, hindi ako nakatulog dahil po sa ingay ng aso. Ano namang hinahanap mo dyan sa labas? Yung aso po, Inay. Naku anak, huwag kang lalapit sa mga aso dyan sa labas. Hindi natin alam kung anong klase ng aso sila. Hindi naman po, Inay. Tinitingnan ko lang po kung ano yung ginagawa nila. At kung bakit po sila kumakahol na madaling araw. Ibig sabihin lang nun, may nakikita sila na hindi natin nakikita. Naniniwala po ba kayo sa aswang, Nay? Oo naman. Pero hindi pa ako nakakakita ng aswang. Kapag ba nakakita kayo ng aswang, ano po gagawin nyo? Ay nako, papatayin ko anak. Mga salot ang mga aswang na yan. Hindi gagawa ng mabuting mga yan. Oh, Romel anak, ayos ka lang ba? Okay lang po ko, Inay. Nasamid lang po ako sa laway ko. Ay nako, o sige na, magpahinga ka na. Baka lumala pa yung sakit mo kapag hindi ka natutulog ng maayos. Siya, sige na, huwag ka nang magpupuyat. Opo, Inay. Matutulog na rin po ako. Madalas napapansin ni Mira kay Romel pero hindi niya ito binibigyan ng kahulugan. May tiwala siya sa anak at alam niyang hindi ito gagawa ng kahit ano. Matapos ng pag-uusap nila bumalik na si Mira sa kanyang kwarto at natulog. Kinabukasan, lumala pa ang karamdaman ni Romel. Mas dumami ang dugong lumalabas sa bibig niya kumpara noong mga nakaraang araw. Halos hindi na rin siya makahinga sa tuwing iniubo siya. Romel, anak, dadalhin ka na namin sa ospital. Na hindi na po. Ayos na po ako. Anong ayos? Hindi ka ayos, anak. Andres, wala ka bang gagawin? Mamamatay na lang ang anak mo dito. Wala nga tayong pera, Mira. Ni piso. Wala tayong pera. Paano tayo tatanggapin ng ospital? Inaalala mo pang bayad sa ospital kesa dito sa anak mo? Ayan ka na naman. Magagalit ka na naman. Nagdidilihensya nga ako ng pera. Nag-iisip ako ng mauutangan. Pero inuuna mo yung bunganga mo. Paano ako makakapag-isip? Naghihingalo ng anak natin. Nakuha mo pa talaga mag-isip? Dalhin na natin siya sa ospital, Andres. Kapag may mangyari sa anak natin, isusumpa kita. Romel, humawak kang mabuti sa kamay ko. Huwag kang pipikit. Pakiusap! Dali-daling dinala ng mag-asawa ang kanilang anak. Sakay ng isang tricycle. Hindi naman gaanong malayo ang ospital sa kanilang bayan. Kaya mga 5 minuto lang, narating na nila ang ospital. Inalalayan ni Andres ang kanyang anak habang si Mira naman ay patuloy na umiiyak. Pinaupo si Romel ng isang nurse sa wheelchair. Saka dinala sa emergency room. Hindi na sila pinapasok sa loob. Kaya habang naghihintay sila ng resulta ng doktor, mula sa palabas ng telebisyon, may narinig silang balita. Isa na namang karumal-dumal na pagkawala ng iilang mga manok sa bayan natin. Natatagpuan ito sa iba't ibang parte ng lugar na tila ba kinatay. Maraming nagsasabi na hindi pagnanakaw ang motibo ng may gawa dahil hindi naman ito buong niluluto, kundi kinakain lang ang ilang parte ng katawan at ang pinaghihinalaan na gumawa nito ay mga aswang. Ako, si Mike, nag-uulat. Ay nako, nakakatakot naman yan. Huwag mong sabihing naniniwala ka sa mga aswang, Mira. Hindi totoo ang aswang. Andres, wala namang masama kung maniniwala ako sa mga aswang. Panakot lang yan ng mga matatanda dun sa mga batang matitigas ang ulo at hindi umuuwi kahit na gabi na. Ay naku Andres, pag ikaw dinalaw ng mga aswang,
Tatawanan talaga kita. Sus, hindi naman ako natatakot sa mga aswang. Sila ang dapat matakot sa akin. Sa laki ba naman ng katawan ko? Uurong talaga sila. Puros kayabangan. Baka kamo umurong yung pagkalalaki mo pag nakaharap ka ng aswang. Sino ho ang magulang na pasyente? Ay, ako ho ang nanay. Kamusta na po ang anak ko? Pumasok po kayo sa loob para masabi ko po ang lahat ng kailangan ng pasyente. Tatapatin na kita, Mrs. Sa gayon, maayos naman ang lagay na pasyente dahil nadala agad siya sa ospital. Kaya lang, lumalala na ang kanyang sakit. Leukemia. Leukemia? Ano hong leukemia, Dok? Cancer ito sa dugo. Maraming causes ng cancer. Delikado ho ba yan, Dok? Walang sakit na hindi delikado. Pero kung tatarungin mo kung pwede pa itong agapan, yes. Kailangan lang namin siyang ipalaboratory para malaman pa ang iba pa niyang sakit. Ayaw ko po, inay. Pero bakit naman, Romel? Ayaw ko po magpalaboratory, inay. Maayos naman po yung lagay ko eh. Romel, anak. Ikakabuti mo ang gagawin ito. Basta ayaw ko po, inay. Takot po ako sa injection eh. Hayaan muna natin ang bata. Ito na lang ang kailangan niya ng mga gamot, Mrs. Ito na rin ang pills. Maiwan ko na muna kayo. Bukas sa tanghali ay ang follow-up check-up natin sa kanya. Diyos ko, ang laki ng bill. Saan tayo kukuha ng ganitong halaga? Pati mga gamot ni Romel. Niyakap ni Mira si Romel habang pinapatahan naman siya ni Andres. Sa mga oras na yun, hindi alam ni Mira kung saan kukuha ng pera, lalo na't si Andres lang ang kumakayod sa kanila. Pero hindi niya hayaan na hindi maganap ng mapagkakakitaan para lamang magkapera. Pagka-uwi nila may nakasalubong silang kapitbahay. Naglakad lamang kasi sila pa uwi dahil wala silang perang pamasahe. Uy, Mare! Saan kayo galing? Isinugod namin si Romel sa ospital. Lumalala na kasi ang ubo eh. Naku, Mare, mag-iingat kayo ha. May nakita kasi akong parang manok na napakalaki sa bubong ninyo nung isang gabi. Manok? Di ko alam kung manok yon, basta may pakpak. At saka ang sabi-sabi naman sa balita, may gumagalang aswang. Ay, Mare, nakakatakot naman yan. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa aswang. Pero siguro, kapag nakakita na ako, saka na ako maniniwala. Ay, sige Mare, may dadaanan pa ako Hoy, pasensya na ha kung wala akong may abot sa pangpapagamot ni Romel. Naku, ayos lang yun. Ay, sige. Baka naman naniniwala ka sa pinagsasasabi ng babaeng yun. Hindi naman siguro masama yun. Kung wala siyang nakita. Ay naku, Mira. Atupagin mo na lang ang pagpapagamot sa anak mo. Kesa maniwala ka sa chismis na may aswang. Ano bang problema mo? Ikaw nga ang dapat na maghanap ng paraan para makabili tayo ng gamot ni Romel. Pero hanggang ngayon, wala ka pa ding inaabot sa akin kahit na piso. Wala pa kaming sahod. Sinubukan kong kausapin ang amo kong babae. Pero kailangan daw, sa tatay niya ako magpaalam. Ay nako, baka naman iba palagi ang inaatupag mo imbis na trabaho. Anong pag-iisip yan, Mira? Imbis mag-isip ka ng paraan para magkapera at tulungan mo ako. Paano naman ako makakahanap ng trabaho, Aber? Di walang magbabantay sa anak natin. Isa pa, obligasyon mo kami. Oo, alam kong obligasyon ko dahil ako ang haligi ng tahanan. Pero Mira, hindi ako tumatay ng pera. Kumakayod ako para sa atin. O di so isusumbat mo yan sa akin. Lahat ng naitulong mo noon at ngayon, isusumbat mo sa akin lahat. Ngayon na may trabaho ka na. Hindi naman sa ganun. Ang akin lang,
Imbis magtulungan tayo kung paano makakahanap ng pera, kaysa mag-away. Ay, naku, ewan ko. At tupagin mo ang paghahanap ng pera para sa follow-up check-up ni Romel. Sa mga sandaling iyon, ang kapakanan lamang ni Romel ang iniisip ni Mira. Kahit nakapagbitiw na siya ng masasakit na salita kay Andres, ang gusto niya lang ay magsumikap ito para sa anak. Mabilis namang lumipas ang mga oras. Pinainom muna ni Mira ng gamot ang anak, ngunit pinalabas siya nito kapag ibinibigay na sa kanya ang gamot. Hindi na makita ni Mira kung iniinom ba talaga ni Romel ang gamot, lalo pat hindi pa din humuhupa ang sakit nito at patuloy na lumalala. Kinabukasan, nakita ni Mira si Andres na nag-aayos ng gamit para magtrabaho agad. Siya namang lumapit dito. Andres, wala ka ba talagang mauutangan? Kaya nga ako pumasok ngayon eh. Susubukan ko ulit manghiram dun sa amo ko. Hindi ako mangangako dahil iba naman ang dating sa'yo. Bakit ba naman kasi? Ang anak natin ang nadapuan ng sakit na yan. Pwede namang ako. O kaya ikaw. Mira, ano ba? Siguro nga ang anak natin ang nadapuan ng sakit kesa tayo. Kasi tayo makakapagtrabaho. Eh ang anak natin, nag-aaral pa siya. At sa tingin mo, kaya niyang huminto sa pag-aaral at magtrabaho para may pambili tayo ng gamot? Nag-iisip ka ba? Pero wala na akong maisip na paraan. Gulong-gulo na ako, Andres. Natatakot ako. Baka kung anong mangyari sa anak natin. Ikaw lang ba ang nag-aalala, Mira? Paano naman ako? Anak ko rin si Romel. At kung ano man ang nararamdaman niyang sakit, mas doble ang nararamdaman ko na pag-aalala. Parang hindi niya kasi iniinom ang gamot niya. Hindi ko pa siya nakikitang umiinom ng gamot. Anong ibig mo sabihin? Kapag kasi binibigyan ko siya ng gamot niya, pinapaalis niya ako. Bakit kasi hindi mo hintayin makainom siya ng gamot bago mo siya iwan? Pinapalabas niya nga ako. E paano ko makikita? Ay nako, ang tigas din ang ulo ng batang hinano. Hayaan mo, at ako ang makikipag-usap. Paano gagaling kung hindi naman iinumin ang gamot? Sige, kausapin mo na lang mamaya pag uwi mo. Nag-aalala talaga ako ng gusto sa kanya. Oo, sige. Papasok muna ako. Baka mahuli na ako sa trabaho. Sige na, umalis ka na. Basta mamaya, sisikapin kong makapaghanap ng pera para mabayaran ang bill sa ospital. Sige, pupunta din ako ng ospital. Isasama ko si Romel at magtatanong na din kung magkano lahat ng babayaran natin. Tumango na lamang si Andres kay Mira. Saka siya umalis habang si Mira naman ay nagsimula na maglinis ng bahay. Papunta na kasi siya sa ospital. Pagkatapos ng tanghalian, pinainom niya din ng gamot si Romel. Tulad noong gabi, hindi niya naman ito nakitang iniinom ang gamot. Ayaw niya namang pilitin ito. Iniisip niya na lang na baka ayaw lang nitong makita siyang nag-aalala. Ilang oras pa ang lumipas. Sakay ng tricycle, tinungo ni Mira at Romel ang ospital. Pagkarating nila doon, agad na lumapit si Mira sa nurse desk para magtanong. Magandang araw ho. Itatanong ko lang ho sana kung magkano na ho ang bill ni Romel magsalang. Saglit lang, titingnan ko. Ma'am, nakauwi na po pala ang pasyente kahapon? Oo ho. Pinayagan kasi kami ng doktor saka follow-up check-up na din po ngayon. Eto ho siya oh. Ganun ba? Ayon kasi dito sa record, nabayaran ng lahat ng bill ninyo mula kahapon, pati na ang follow-up check-up niya. Ho? Pero
Paano nangyari yun? Naku, miss, baka ho nagkakamali lang kayo. Romel Magsalang ho. Baka ibang Romel ang tinutukoy ninyo, miss. Rommel Magsalang nga po. Paano po nabayaran? Hindi pa nga ho kami nagkakapera. Kaano-ano mo si Andres Magsalang? Asawa ko ho. Bakit ho? Ayon po rito, siyang nagbayad ng bills. Pati ng follow-up check-up niya ngayon. Sigurado ho kayo? Opo, ma'am. Pumunta po siya dito kanina at nagbayad. Sige na po, pumasok na po kayo para sa follow-up check-up ng anak ninyo. Sige ho, miss. Salamat. Ayaw na munang isipin ni Mira kung saan kukuha ng pera si Andres. Nagpapasalamat din siya at wala siyang alalahanin pa na pambayad sa ospital. Nakapokus lamang siya sa atensyon niya sa anak. Maya-maya pa'y lumabas na ang resulta. Maayos na ang kalagayan ni Romel. Ayaw naman itong magpalaboratory, kaya sinabihan na lang si Mira na iwasan ang mga pagkaing maalat para hindi na lumala ang kanyang ubo. Umuwi si Mira at Romel. Pagdating nila sa bahay, siya ding pag-uwi ni Andres, kaya naman binuksan agad ni Mira ang isyo tungkol sa pera. Andres, nabayaran mo na pala ng buo ang ospital? Pati ang follow-up check-up ni Romel? Oo. Dumaan ako doon kanina para bayaran. At wala ka nang aalalahanin pa. San galing ang pera? Bakit itinatanong mo pa? Wala kang dala kahit piso kanina. Kaya gusto kong malaman kung saan ang galing ang perang ipinangbayad mo sa ospital. Di sa trabaho. Huwag kang magsinungaling. Sa susunod na linggo pa ang sahod mo. Hindi ba pwedeng maging masaya ka na lang at nakahanap ako ng pera para pambayad sa ospital? At nang hindi mo na ako pagsabihan na wala akong naiambag sa pagpapa-ospital kay Romel. Masama bang magtanong kung saan galing yung pera? Na baka galing sa pagnanakaw o ano pa? Ha? Sigurado ka bang dyan sa mga binibintang mo, Mira? Sana lang, hindi ka gagawa ng masama, Romel. Dahil hindi kaya ng konsensya ko na galing sa masama ang pinangbayad mo sa ospital bill ng anak natin. Pinagdududahan mo ba ako? Wala akong sinasabing ganon. Pero yun ang pinapahiwatig mo. Marangal akong tao, Mira. Alam mo yan. At hindi ko gagawin ang mga nasa isip mo. Wala na tayong bayarin. Ang isipin mo na lang ang kalusugan niya at mga ipinagbabawal sa kanya ng doktor. Sandali nga. May tinatago ka ba sa akin? Wala. Bakit ka umiiwas? Tinatanong lang naman kita ng tungkol sa pera. Tsaka, ano yung nasa leeg mo? Lipstick yan Aminin mo nga sa akin. Niloloko mo ba ako? Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi lipstick yan. Ano yan? Pwede ba, Mira? Pagod ako sa trabaho. Tapos, ito pa ang madaratnan ko. Kung ano-ano na lang ang binibintang mo sa akin. Napakasinungaling mo talagang lalaki ka! Ano ba? Hindi ka ba titigil? Sabihin mo sa akin, saan galing yung pera? Umutang ako sa amo ko. Huhulog-hulugan ko na lang sa sahod. Okay na? At yung sinabi mong lipstick, hindi yan lipstick. Nagpipintura kami kanina. Sinong niloko mo? Bahala ka kung ayaw mo maniwala. Nakakapagod na. Pagod na ako sa trabaho. Pag-uwi ko, ito pa yung bunganga mo naman ang sasalubong sa akin. Dahil napakasinungaling mo! Pag hindi ka tumigil, yung mga binibintang mo sa akin, tototohanin ko. Nakakasawa na yung bunganga mo. Natahimik si Mira matapos sinabi ni Andres. Pumasok si Andres sa kanilang kwarto habang si Mira ay hindi makapaniwala sa narinig. Ilang sandali lang, lumabas ng kwarto si Romel at umupo sa sala. Kasama niya si Mira. Hindi na kasi lumalabas si Andres matapos ng pagtatalo nilang dalawa ni Mira. Binuksan ni Mira ang TV para makinig ng balita. Bumungad agad sa kanila ang balita tungkol sa aswang.
Ay nako, ayan na naman ang balita tungkol sa halimaw. Ikaw ba anak? Naniniwala ka ba sa mga aswang? Hoy, anak! Kinakausap kita. Bakit parang namumutla ka dyan? May masakit ba sa'yo? Wala ho, inay. Sabi ko, ikaw baka ako ay naniniwala sa mga aswang. Siguro. Ewan. Baka meron po talaga. Eh bakit parang kinakabahan ka? Aminin mo nga sa akin. Ang alin ho, inay. Kung nakakita ka na ba ng aswang? Hindi pa po. Kaya ikaw, pagkatapos ng klase, umuwi ka kagad. Huwag ka kung san-san pumupunta. Dahil alam mo ng panahon ngayon, delikado na ang lugar natin. Baka mamaya niyan ikaw pang madiskitahan ng mga aswang. Sakitin ka pa naman. Hindi ka makakatakbo ng mabilis. Kayo po ba, inay? Takot po ba kayo sa aswang? Abay, oo naman. Walang taong hindi takot sa aswang. Paano po kapag nakakita po kayo ng aswang? Ano pong gagawin nyo? Kapag nakakita ako ng aswang, kung hindi man ako makatakbo palayo, lalaban na lang ako. O baka mapatay ko pa ang aswang. Oh, anak, ayos ka lang ba? Inuubo ka na naman. Opo, inay. Nasamid lang po ako. Oh, siya, sige na. Magpahinga ka na. Tama nang kakaisip ng mga aswang na yan. Hindi nakaligtas pa sa mga mata ni Mira ang panginginig ng anak. Hindi niya matukoy kung dahil ba ito sa sakit ng anak o may iba pang dahilan. Pinatay ni Mira ang TV at pumasok sa kwarto para tabihan ang asawa. Tulog na ito. Kaya minabuti niya ding magpahinga na rin. Kinabukasan, gaya ng kanilang nakagawian, pumasok na sa trabaho si Andres, samantalang hinihintay pa ni Mira na magpaalam si Andres. Masama pa din kasi ang loob nito. Wala namang nangyari buong maghapon hanggang sumapit ang gabi. Habang nasa pagkainan ang pamilya ay may napansin si Mira. Romel, hindi mo na naman ginalaw ang pagkain mo. Busog pa po ako, inay. Busog? Ano bang kinain mo at nabusog ka? Tapos ang dami mo pang kinuhang karne. Nagdadahit lang po ako, inay. Ay nako, hindi solusyon ng karne sa pagdadayat, anak. Isa pa, nakakasama yan sa kalusugan mo. Oh, heto kanin. Kumain ka. Ayan ang kainin mo, tsaka itong gulay. Huwag puro karne. Busog nga po kasi ako, inay. Hindi nga pwede, anak. Kailangan mong kumain. Dahil iinom ka pa ng mga gamot mo. Oh, alam mo bang yung katigasan ng ulo mo ang nagpapahamak sa'yo? Inay, ayoko nga pong kumain ng kanin. Hindi nga pwede, anak. Gusto mo bang gumaling? Opo. Di kung ganun, kumain ka ng gulay at saka ng kanin. Para bumalik ang lakas mo. Si nanay naman ang kulit. Ay nako, diet ka pa Napapansin ko ang lumalaki ka na. Paningin nyo lang po yan, inay. Tigilan mo ako, Romel. At hindi ako bulag. Imbis na mga yayat ka sa sakit mo parang nadadagdagan pa ang timbang mo. Alam nyo po, inay, masyado lang po kayong stress nitong huli. Kaya ang hindi mo po nakikita, iyon po yung napapansin mo. Ganito po ako kalaki noon pa man, inay. Hay, sige na. Kumain ka na lang. O ikaw naman, Andres. Hindi mo din ginagalaw ang pagkain mo. Kaya nagmamana sa'yo ang anak mo. Hindi kumibo si Andres. Nanatili lamang itong tahimik na kumakain. Matapos ng hapunan nila ay nagligpit na si Mira ng hapagkainan. Bago siya tuluyang magpahingay, dinaanan pa niya ng gamot si Romel. Tulad ng araw-araw ay pinapaalis kaagad siya ni Romel pagkaabot ng gamot. Wala namang nagawa ang ina kundi ang lumabas na lamang at pumasok sa kanyang kwarto. Humiga si Mira, nakatingin sa kesame. Ilang sandali pa hindi niya namamalayan
na nakatulog na siya. Nagising siya sa ingay ng mga aso sa labas. Kaya takatakang hindi malang nagising si Andres, gayong malapit lang ang pinanggagalingan ng ingay ng mga aso. Nauuwaw si Mira kaya naisipan niyang pumunta sa kusina at nagulat siya sa kanyang nakita. Romel, Nay, bakit gising ka pa? At saka, bakit nakapatay ang ilaw? Ano yan? Karne? wala po ito, Inay. Naku, huwag mo nga akong pinaglololoko Alam kong may tinatago ka sa likod mo. Sige na, ipakita mo sa akin yan. Ano po kasi, Inay? Karni po. Sabi ko na nga be. Nagugutom po kasi ako, Inay. Kaya kinuha ko po tong hilaw na karne para lutuin. Magluluto ka ng nakapatay ang ilaw? Sisindihan ko naman po yan, Nay. Kukunin ko lang po tong karne sa ref. 12:00 na, nagugutom ka pa din. Di ba sinabi mo sa akin na kumain ka na ng kanin kanina? Busog po ako kanina, Inay. Ngayon po, nagising po ako na kumukulo po yung tiyan ko. Paano kang mabubusog niyan? Puros karne lang ang laman ng tiyan mo. Umiinom ka pa ng gamot. Kaya siguradong tutunawin lang ang kinain mong yan. Masarap po kasi itong karne, Inay. Ay, naku, ikaw na bata ka. Kung ano-ano na lang ang naiisipan mong gawin. Pasensya na po, Inay. Hindi na po mauulit. Nagugutom lang po kasi talaga ako ngayon O siya, sige na. Ako na magluluto. Ano bang gusto mo? Prito na lang po. Maraming mantika yan. Hindi nakakabuti sa katawan mo. Magluluto na lang ako ng sinabawan na karneng baboy. Lalagyan ko ng sibuyas, pechay. Igisa ko na din sa bawang. Wag! Aray! Ala, sorry po, Inay. Aray, ano ba? Bakit mo ba biniglang agawin tong karne, anak? At saka, ang talas ng kuko mo. Nay, hindi naman po matalas yung kuko ko. Anong hindi? Tingnan mo nga ang kamay ko, nagkasugat pa. Pasensya na po, Inay. Hindi ko po sinasadya. Hindi po kasi ako mahilig sa sabaw Sige na, Inay. Gusto ko po yung piniritong karning baboy. Ay, nako. Umiral na naman yung pagkabata mo. O sige na, ihahatid ko na lang sa kwarto mo kapag natapos ako. Yung sugat nyo nga po pala, Inay. Gamutin nyo po agad. Nagpapasalamat naman si Romel sa ina. Saka ito nagbadaling pumasok sa kwarto. Habang nagsisimula na si Mira na magluto ng gusto ng kanyang anak, maraming tumatakbo sa kanyang isipan at mga tanong sa mga napapansin sa kanyang anak. Ngunit wala naman siyang mapagsabihan ng problema. Muli niyang tiningnan ang sugat sa kanyang kamay. Maliit lang siya pero parang kalmot. Katakataka kung saan nanggaling ang gayon. Nakita nga niya ang maliit na kuko ni Romel. Si Andres naman, hindi niya makausap tungkol sa anak. Dahil sa pagbabantay ni Mira kay Romel, wala na silang masyadong oras. Tila ba, ang pagsasama nila ay bigla na lang ng lamig. Katulad na lamang ng isang gabi, hindi nagtagal ay umuwi si Andres. Ilang oras pang hinintay ni Mira, hindi pa rin ito umuwi. 11:00 na ng gabi at naisipan ni Mira na magsarado ng pinto para matulog. Ngunit narinig niya ang motorsiklo ni Andres kaya agad niyang binuksan ang pintuan. Nakita niyang bumaba ito sa motor at iika-ikang naglakad na tila balasing hawak ang kanyang braso. Anong nangyari sa'yo? Bakit ngayon ka lang? Pwede bang pasukin mo muna ako, Mira? Talaga bang bunganga mo ang sasalubong sa akin? Heto,
Uminom ka muna ng malamig na tubig para mahimasmasan ka. Salamat. Gagamutin ko lang yung sugat mo. Ano ba? Dahan-dahan lang. Saan mo ba kasi nakuha ang mga sugat na to? Para ka namang bago, Mira. Ano bang trabaho ko? Sa opisina? Siyempre, construction ang pinasok ko. Wala naman akong sinabing... Ano ba yan, Mira? Wala ba talagang araw na mananahimik ka muna? Tinatanong ko lang kung saan ka galing. 11:00 na ng gabi at nagpakalasing ka pa talaga? Nagtatrabaho ako. Kaya ako nasusugatan eh. Naglalasing ako. Dahil niyaya ako ng katrabaho ko sa inuman. Ayun. Pwede ka naman palang sumagot ng maayos. Kailangan mo pa talagang taasan ng boses. Ewan ko sa'yo. Nabibwisit ako sa tuwing sinasalubong mo ko ng sermon. Hindi naman ako magsesermon kung tutulungan mo ako sa anak natin. Bakit? Ano bang ginagawa mo sa bahay? Nagtatrabaho ako sa labas. Ikaw ang naiiwan dito. Kaya responsibilidad mo na alagaan ang anak natin. Parang ang ibang inaatupag mo eh. At hindi na trabaho. Isipin mo ang gusto mong isipin. Puro ka na lang duda. Wala ka na ba talaga ginawa? Kundi ang sisihin ako sa lahat dyan. Ha? Diyan ka na nga. Magpapahinga na ako dahil maaga pa ako bukas. Anong oras ka aalis bukas? 6:00. Ano? 6:00? Hindi ka naman siguro bingi, ano? Bakit sobrang aga naman yata? Kailangan naping matapos yung sa may labasan kasi tagulan na. Hindi naman magtatrabaho sa labas dahil wala namang bubong doon. Pero Andres, 9:00 pa ang pasok nyo, di ba? Pwede ba huwag ka ng tanong, Mira, ha? Alalahanin mo, ang laki ng perang inutang ko sa amo ko, ha? Kaya kailangan ko mag-overtime para kahit paano may matira pa sa sahod ko. Baka kung wala akong maibot sa'yo, sasalubungin mo na naman ako ng sermon. Napaupo si Mira, hawak-hawak ang kanyang puso at huminga ng malalim. Alam niyang may mali. Hindi ganon ang nakilala niyang Andres. Nakikita niya sa pagbabago ng ugali nito at halos ipagtabuyan na siya. Hindi siya uupo sa isang tabi at maghihintay na lang na bumalik ang dati. Kaya naman, kinaumagahan, naisipan niya itong sundan sa trabaho. Hindi pa siya nakapupunta sa trabaho. Kaya noong sumakay siya ng motorsiklo pinasundan niya si Andres. Sinakto niyang huminto sa malayo ng site. Nakapasok na si Romel sa site, samantala nagdadalawang isip siya kung susundan niya ito sa loob hanggang sa naglakas ng loob na siya. Tahimik sa loob pero hindi alam ni Mira. Ang ibang nagtatrabaho doon ay nagpapahinga. Doon kasi sila mismo sa site natutulog. Maya-maya lang ay nakarinig siya ng boses at alam niyang kay Andres iyon. Nakakakiliti. Baka mamaya niyan, magising pa mga katrabaho ko. Hayaan mo sila. Namiss na kiti. Kagabi nga lang magkasama tayo Tapos mamimiss mo ko agad. Minuto kitang namimiss. Gusto ko, lagi kitang nakikita. Nakakagaan nga ng loob na parati kang nandyan sa tabi ko. Mabuti naman. At ganun ang nararamdaman mo. Andres, kainin mo to. Mukhang masarap yan Oo, akong nagluto niyan. Andres! Mira! Kaya pala maaga kang umalis. Hindi kumain. Dahil iba ang gusto mong kainin? Teka, mali ang iniisip mo. Bitawan mo nga ako!
Halika na. Umuwi na tayo. Bitawan mo Sa ako. bahay na tayo mag-usap. Huwag kang mag-skandalo rito. Baka magising mga katrabaho ko. Nakakahiya. Nahihiya ka! Nahihiya ka sa kababuyan na ginagawa nyo! Mas maigi nga na marinig nila! Huwag mo nga akong hawakan! Tumabi ka dyan! So, ikaw pala ang kabit ng asawa ko? Anong klaseng linta ka? At kung makakapit sa asawa ko, ha? Mira, ano ba? Nakakahiya. Ang dami nang nakikiusyoso. Ano ba? Ano ba sinabi ng bitawan mo ako? Ano? Bakit hindi ka makapagsalita, ha? Hindi mo ba alam na may asawa na ang lalaking ito? At talagang sa trabaho pa kayo naglalampungan? Teka lang. Ako lang naman ang amo ni Andres. Kaya wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. So ikaw pala ang amo ng asawa ko? Na inutangan niya ng pera? Bakit? Magkano mo ba nabili ang asawa ko? At halos wala na siyang oras sa pamilya ko? Alam mo, pwede kitang ipakulong sa mga sinasabi mo. Wala kang ebidensya. Sapat lang narinig ko. At hindi ko na kailangan pa ng kahit anong ebidensya. Pwede ba? Huwag kang mag-iskandalo rito. Nahihiya ka bang marinig ng mga tauhan mo? Na hindi lang trabaho sa construction ang inaatupag mo, kundi trabaho bilang asawa. Tumahimik ka na. Hindi magandang tingnan sa isang babae na sumusugod na lang basta-basta. Hindi ako tatahimik. Dapat lang na malaman ng ibang tao kung gaano ka kalandi para agawin ang asawa ko. Baka ayaw ng asawa mo sa babaeng iskandalosa. Kaya naghanap siya ng iba. O ano? Ha? Natahimik ka? Baka ayaw sa'yo ni Andres at sa akin niya nahanap ang trabaho bilang asawa. Kaya pwede ba? Bago ka susugod dito, alamin mo muna kung ano ang totoong nararamdaman ni Andres para sa akin. Ang kapal naman ng mukha mong babae ka. Kabit ka lang. Tandaan mo yan. Kayo! Makinig kayong lahat. Ang babaeng ito ay kinabit ang asawa ko. Umalis ka na rito. Kung hindi tatawag ako ng pulis. Sige, tumawag ka ng polis. Akala mo ba matatakot ako? Hindi porket mayaman ka at kaya mo nang bilhin ng korte? Papabursakin ng batas dahil kerida ka lang. Anong sabi mo? Ano ba? Bitawan mong buhok. Pawiin mo ang sinabi mo. Pawiin mo ang sinabi mo! Hindi ko babawiin dahil totoong kabit ka! Marami ang nakiusisa at marami din ang umawat ng suguri naman ni Mira si Leia. Sobrang nakahihiya ang iskandalo na yun. Lumabas si Mira sa side. Nakita ang motor ni Andres. Nagulat siya dahil may gasgas ang mga ito. Ito ang unang pagkakataon na may gasgas ang kanilang motor at hindi lang basta gasgas. Dahil parang kinalmot siya ng matalas na kuko. Gusto sanang sirain ang motor pero pinigilan niya ang sarili niya at umalis na lamang ng site. Pagdating niya sa bahay, hinanap niya agad si Romel, ngunit hindi na ito nakita. Nasa loob pala ito ng kwarto at hindi ba ito lumalabas simula nang umalis siya. Nabalitaan niyang muli ang aswang na umatake sa mga hayop at mga batang nawawala. Lumipas ang buong araw. Nang masama pa rin ang loob ni Mira sa asawa, kinuha niya ang mga gamit ni Andres. Saktong narinig niya ang motorsiklo nito. Umalis ka na dito! Ayan ang mga gamit mo! Ano bang problema mo? Nagmamaang-maangan ka pa? Matapos ang nangyari kanina? Pagod ako sa trabaho. Kaya kung pwede, itigil mo na ang kahibangan mong to! Huli ka na! Nagsisinungaling ka pa! Ikaw pang may ganang magalit? Napakawalang hiya mo! Yan! Dahil sa kabubunganga mo sa akin, nawala na ako ng gana! Wala na akong nagawang tama para sa'yo! Kung naging mabuti ka lang na ama sa anak natin, hindi ako magbubunganga sa'yo! Ano ba sa tingin mo, Mira, ha? Nawala akong kwentang ama! Dahil yun ang pinapakita mo, Andres! Nasa ospital lang anak natin, pero nakuha mo pang mambabae! Hindi mo ba alam na si Leia ang boss namin? At kaya niya akong ipatanggal sa trabaho
Dahil sa ginawa mong pag-iiskandalo kanina. Nakakahiya! Bakit ako mahihiya? Ako ang asawa mo, Andres. At kabit lang siya. At ipinagtatanggol mo pa talaga siya sa akin. Ano bang pag-iisip yan, Mira? Kaya pala kapit na kapit ka sa kanya. Dahil sa utang mo sa kanya. Sarili mo ba ang kapalit ng pagtulong niya sa atin? Ha, Andres? Akala ko ba binabayaran mo ng hulugan? Pagod na ako! Bakit ba hindi mo nalang aminin na gusto mo na talagang kumabit doon? Sabi na tumigil ka na eh! Ang kapal ng mukha mo. Pinagmukha mo akong tanga. Aminin mo na ang totoo! Oo! Oo! Mahal ko na si Leia. Oo! May relasyon kami ni Leia. Oo! Niloko kita! Ano? Masaya ka na? Hayop ka! Walang hirap! Tumigil ka na! Ito naman ang gusto mong marinig, di ba? Kaya pwede ba? Manahimik ka na! Napakawalang hiya mo! O siya! Total! Nakakapagod ng magpanggap. Nung una, pilit kong iniiwasan si Leia dahil nire-respeto kita. Pero sa araw-araw na palagi mo kong inaaway, pinagsasabihan ng masasakit na salita, andun si Leia sa tabi ko. Mga bagay na dapat asawa ang gumagawa, na ikaw dapat ang gumagawa. Pero hindi. Kasi inuuna mo ang pansarili mo. At ako pang may kasalanan! Masisisi mo ba ako? Kung hindi ko mahanap sa'yo ang pag-aaruga ng asawa at nahanap ko sa iba, tigilan mo na si Leia. Wala siyang kasalanan dito. At ginusto ko na may mamagitan sa amin. Napakahayop mo! Oo! Hayop na kung hayop! Ganyan kaliit ang tingin mo sa akin, Mira. Pinapalayas mo naman ako. Ang mabuti pa, maghiwalay na tayo. Andres! Bakit ba? Andres! Ikaw naman ang may gusto nito, di ba, Mira? Lahat ng ginagawa mo para layuan kita. Ikaw ang nagtulak sa akin palayo sa'yo. Saan ka pupunta? Pupuntahan mo ang kabit mo, ha? Magsasama na kayo! Wala ka nang pakialam kung saan ako pupunta. Mas mabuti pang maghiwalay na lang tayo. Hindi mo to magagawa sa akin, Andres. May anak tayo. Isipin mo ang sarili mo. Ang mga pagkukulang mo bilang asawa bago mo ko husgahan. Pagsisisihan mo to, Andres. Sinusumpa ko. Hindi kayo magiging masaya. Naupo si Mira habang umiiyak. Pinalayas niya si Andres. Kani-kanina lang, pero hindi ibig sabihin nun itutuloy nito ang gusto niyang ipaglaban siya nito. Ngunit mas pinili ni Andres si Leia. Lumabas si Romel sa kanyang kwarto dahil tahimik pala siyang nakikinig. Niyakap niya ang kanyang ina na ngayon ay walang tigil sa kaiiyak. Lumipas ang mga araw. Simula nang umalis si Andres sa kanilang bahay. Pero masakit pa rin kay Mira ang paglayo ng asawa. Gusto niya itong bawiin pero naghahanap siya ng tiyempo. Naaawa din siya. Alam niyang nasasaktan ang anak niya simula nang maghiwalay sila ng kanyang asawa. Nay, iniisip mo pa rin ba si tatay? Hindi ko maiwasan, anak. Hindi ako sanay na wala ang tatay mo dito. Bakit di mo siya pinaglaban, inay? Tayong pamilya niya. Hindi ganun kadali, anak. Hindi natin hawak ang buhay ng tao. Nagsawa siya sa akin. Kaya naghanap siya ng iba na hindi niya na nakita sa akin. Pero nay, nasasaktan po kayo eh. At ayaw kong nakikita kita nasasaktan. Tanggapin na lang natin, anak, na hindi na babalik ang tatay mo. Hindi, nay. Babawiin natin si tatay. Asawa mo siya. Kasal po kayo sa mata ng mga tao. At lalong-lalo na po sa mata ng Panginoon. Kamatayan lang makakapaghiwalay dito. Alika nga dito, anak.
Masyado ka pang bata para makisali sa away naming mag-asawa. Ang mabuti pa, lulutuan na lang kita. Ano ba ang gusto mo? Gusto ko po ng karne, Nay. Aba, napapadalas ang pagkain mo ng karne, anak ha. Lalo kang tumataba. Yun po kasi talaga yung gusto ko, Nay. Ayoko po ng kanin. Sige, pero huli na to Sa susunod, kailangan mo nang lagyan ng kanin ng ulam mo. Buti sana kung gulay ang kinakain mo. Nauubos na nga ang karne ng baboy at karne ng manok sa ref natin. Kakakain mo ng ganyan. Last na po, Inay. Kakain na po ako ng kanin bukas. Siguraduhin mo lang, anak. Isang kapapasok lang po balita. Ayan na naman. Palagi na lang aswang ang laman ng balita. Kailan ba mawawala ang aswang na yan? Salot sila sa bayan natin. Anak? Oh, inuubo ka na naman. Napano ka? Tubig po, Inay. Oo, sandali. Heto. Ano ba yan? Palagi ka na lang nasasamid. Inuubo lang po ako, Inay. Ilang araw ang lumipas. Hindi na lumabas si Romel sa kwarto. Nag-aalala naman si Mira tuwing tinatawag niya kasi ito para kumain ay palagi na lang itong busog. Wala naman siyang susi ng kwarto kaya hindi niya makita ang lagay ng kanyang anak. Maayos naman sila noong huling pag-uusap nila tungkol kay Andres. Anak, lumabas ka na Ilang araw ka nang hindi lumalabas sa kwarto mo. Ano ba ang problema mo? Nay, hayaan niyo po muna ako. Hindi mo maiaalis sa akin bilang isang inang mag-alala, anak. Hindi kita nakikitang kumakain. Malakas naman po ako, Inay. Huwag niyo na po akong alalahanin. Ang alalahanin niyo po, yung kalusugan niyo. Lalo na't wala na si tatay. Hindi kita pwedeng pabayaan, anak. Nakakulong ka na lang sa kwarto mo. Nay, please, hayaan niyo po muna ako. Kaya kong mag-isa. Anak, hindi ako aalis dito hanggat hindi ka lumalabas ng kwarto mo. Sinabi ko na nga umalis na kayo rito! Anak! Anak, anong nangyayari sa'yo? Anak, buksan mong pinto! Bigo pa din si Mira marahil hindi siya pinagbubusan ng pinto ni Romel. Ang mga tunog na kanyang naririnig ay kakaiba. Hindi pangkaraniwan. Nakatatakot. Lalo na't ang isipin tungkol sa kanyang anak. Pero ang katotohanan na hindi niya ito nakakausap ng maayos ay nagsisilbing pangamba ni Mira. Buo na ang kanyang desisyon na kausapin si Leia. Sobrang depressed na kung paano niya mapapakain si Romel at alam niyang kay Andres ay makikinig ito. Nagpunta si Mira sa bahay ni Leia. Hinintay niya itong makalabas. Sakto namang nagbukas ito ng gate para ilabas ang kanyang kotse. Hindi nagdalawang isip si Mira. Agad siyang lumapit doon para naman kausapin. Anong ginagawa mo dito? Leia, Tumayo ka. Bakit ka lumuluhod sa harapan ko? nakikiusap ako sa'yo. Kakalimutan ko ang lahat ng pagkakamali niyo ng asawa ko. Pakiusap. Ibalik mo lang siya sa akin. Di ba ikaw ang nagpalaya sa kanya? Bakit ngayon hahanapin mo pa ang asawa mo? Nadala lang ako ng galit ko. Pero hindi ko kayang masira ang pamilya namin. Leia, dalaga ka pa. May panahon pa para magbago. Makakahanap ka ng lalaking walang sabit na magmamahal sa'yo. Hindi ka na mahal ni Andres. At kahit anong gawin mo, hindi na siya babalik sa'yo. Leia, may anak kami. Kahit man lang para sa anak ko. Maawa ka naman sa amin. Maawa? Nung panahon pa na iniwan mo ko at nangako kang babalik, naawa ka ba sa akin? Ano? Nagmakaawa ako sa'yo na balikan mo ko sa ampunan. Pero ilang araw, linggo, buwan at taon, hindi mo ko binalikan. Tapos ngayon magmamakaawa kang ibalik ko ang asawa mo.
Hindi kita maintindihan. Hindi mo ba ako nakikilala? Ate! Ako lang naman si Leia na iniwan mo sa ampunan. 20 taon ang nakakaraan. Leia, ikaw ba yan? Hindi kita nakilala. Paano mo nga ba ako makikilala? Ilang taong kang nawala. Kinupkup ako ng mayayamang tao. Hindi mo alam ang hirap na dinanas ko bago ako naging ganito kayaman. Leia, patawarin mo ako. Hinanap kita. Binalikan kita, pero hindi na kita nakita pa doon. Sinungaling! Ilang taon ako naghintay sa'yo. So, plinano mo ba ang lahat ng to? Oo, tama ka. Dahil hindi mo ako binalikan, ako ang naghanap sa'yo. Parte ng plano ko ang lahat. Ang mapasakin ng asawa mo para maramdaman mo ang sakit. Para magmakaawa ka lang na balikan. Ano? Masakit ba? Leia, hindi rason ang pag-iwan ko sa'yo para lang sirain mo ang buhay naming pamilya. Wala akong pakialam. Hindi ka pwedeng maging masaya. At mas lalong hindi na ulit babalik si Andres sa'yo. Leia, pakiusap. Alang-alang sa anak ko na pamangkin mo. Ibalik mo na sa akin si Andres. Pangako, babayaran ko ang utang niya sa'yo. Huhulug-hulugan ko. At kakalimutan ko ang lahat ng nangyari sa inyo. Leia, nagmamakaawa ko. Magsimula tayong muli. Tiwan mo ko. Pasensya ka na. Pero mahal ko si Andres. At mahal niya ako. Kaya hanggang kamatayan, ipaglalaban ko siya. Naiwang tulala si Mira, naglalakad na parang nabagsakan ng langit at ng lupa. Lahat ng kanyang naririnig hindi pumapasok sa kanyang isip. Pilit man niyang nilalabanan ang luha niya, pero patuloy lang ito sa pagpataka. Hindi niya namamalayan na nakarating na siya sa kanilang bahay. Sinalubong na lamang siya ni Romel at niyakap ng mahigpit. Dumaan ang isang gabi. Ay narinig kaagad ni Mira ang motorsiklo ni Andres. Lumabas siya at masayang sinalubong si Andres. Ngunit galit ang salubong nito sa kanya. Andres! Andres, salamat naman at bumalik ka. Bitawan mo ako! Bakit mo pinuntahan si Leia sa bahay nila? Para ano? Gusto ko lang namang sabihin sa kanya na naibalik ka sa akin. Hindi na ako babalik sa'yo, Mira. Naiintindihan mo ba? Tapos na tayo! Gano'n na lang ba kadali sa'yo yun? Naiwanan kami ng anak mo. Huwag mo akong daanin sa drama mo. Hindi ako nagdadrama. Ilang araw ka nang umalis dito. Mas pipiliin mo ba talaga ang kirida mo? Andres! Huwag na huwag mong tatawaging kirida si Leia! Dahil simula nang pinalayas mo ko, siya na ang tumayong asawa ko. Ano yun? Hindi ko alam. Andres, natatakot ako. Pumasok ka na sa loob. Aalis na ako. Pasok! Andres, ano yung mga yan? Hindi ko nga alam. Kaya tumahimik ka at pakikinggan natin. Hindi kaya totoong may mga aswang. Mira! Andres! Ang dilim! Wala akong makita! Saglit. Bakit ganun? May liwanag naman sa kapitbahay natin. Bakit sa atin wala kuryente? Andres! Ang dilim! Andres, tulungan mo ako! Naghahanap ako ng kandila. Diyan ka lang muna. Huwag kang maingay. Andyan lang sila sa paligid. Sinong sila? Yung mga aswang. Nakita mo ba? Hindi. Pero nararamdaman ko na nandito lang sila. Anong gusto nila sa atin? Anong malay ko, Mira? Alam mo, kasalanan mo to eh. Sigurado ako, galit ang mga aswang sa mga sinungaling at manloloko na katulad mo. Bakit napunta na naman sa akin ang usapan tungkol sa mga aswang? Dapat ikaw ang lapain ng mga aswang dahil napakababaero mo. Ayan, sige, tawagin mo pa.
Nanlapain ka ng mga aswang! Ang gabing yun ay tila ba bumalik sila noong pagkabinata nila. Noong mga panahong nililigawan pa lamang ni Andres si Mira. Pero alam nilang hindi na pwede. Hindi na tulad ng dati ang pagsasama nila. Nagpalipas na lamang ng gabi si Andres sa bahay ni Mira. Sa sala natulog si Andres dahil alam niyang hindi naman sila magkakasundong dalawa. Kinabukasan, hindi na naabutan pa ni Mira si Andres. Baka sa mukha niya ang pagkalungkot. Akala niya sa nangyari noong gabi, babalik na sila sa dati. Pero hindi yun ang inaasahan ni Mira. Lumipas pa ang mga araw. Kumayod si Mira. Naglabada siya sa mga kapitbahay para lang may kainin. Isang gabi, hinanap ni Mira si Romel dahil wala ito sa kwarto niya. Romel? Romel, nasan ka? Nasaan na kayang batang yun? Naku, baka lumabas na yan. Baka kung ano pa ang mangyari sa kanya, hahanapin ko na lang siya sa labas. Miss? Miss, anong nangyayari? Bakit kayo tumatakbo? May halimaw! May halimaw! Kung ako sa'yo, iligtas mo na yung sarili mo. Hindi ka sasantuhin ng aswang. Sige na po, takbo na! Ha? Teka, pero hinahanap ko ang anak ko. Bahala ka! Basta ililigtas ko ang sarili ko! Diyos ko. Romel! Romel, anak, nasan ka ba? Romel, anak ko! Tulong! May aswang! Diyos ko! Aswang! Ha? Mabuti na lang at nakatakbo pa kami doon. Dahil kung hindi, maabutan pa kami. Paano ng anak ko? Diyos ko, Panginoon ko. Sana, huwag niyo pong pababayaan ang anak ko. Ilayo niyo po siya sa mga aswang. Siya na lang ang natitira kong pamilya. Umingay ang kanilang lugar. Kanya-kanyang tago ang mga tao dahil sa takot habang si Mira na may isinarado ang pintuan. Alalang-alala siya sa anak na si Romel. Sinusubukan niyang tingnan uli ang kwarto, ngunit wala ito sa loob. Nagbabaka sakali siyang baka nasa kwarto nila ni Andres, pero wala ito doon. Wala pa ding hinto ang sigaw at takbuhan sa labas. May narinig din siyang sirena ng mga pulis at sa pagkakataon na yun, alam niyang tinutugis na siya ng mga pulis at ang aswang. Samantala, sa bahay naman ni Leia, puno ng mapusok na pagmamahal na tila ba'y mga dalaga at binata ang dalawa. Namalagi si Andres sa piling ni Leia at nalaman niya ang tunay na pagkatao nito tungkol sa relasyon nila ni Mira. Hindi ko akalain. Nakapatid mo pala si Mira. Wala sana akong balak na ipaalam sa'yo, Andres. Parte yun ng plano ko. Pero unti-unti, nahulog ako sa'yo nang hindi ko sinasadya. Ang laki ng pagkukulang ng asawa ko. Halos araw-araw, bunganga niyan laging sasalubong sa akin tuwing uuwi ako sa trabaho. Tinulak niya ako palayo sa kanya. At ngayon, naramdaman ko sa'yo, Leia, ang pagmamahal at pag-aalaga na dapat siya ang gaganap bilang asawa ko. Kung may kasalanan man ako, yun ay nagsawa at napagod na akong umintindi sa kanya. Mahal mo ba ako, Andres? Mahal kita, Leia. At totoong nararamdaman ko sa'yo. Andres? Ano yun? Sandali. Iniwan mo bang bukas ang pintuan sa labas? Hindi. Pagkapasok mo, isinarado ko ang pinto. Bakit, anong nangyari? Tingnan mo. Bukas ang gate. Ano? Imposible yun. Sarado yan bago tayo pumasok sa loob. Pumasok tayo sa kwarto. Ano gagawin natin doon? Sigurado akong nandito ang aswang. Ha? Aswang? Naniniwala ka doon? Kilala ka mong tao, takot ka sa aswang?
Hindi ako nakikipaglokohan. Nung pumunta ako kay Mira para kumprontahin siya, andun din ang aswang. Ako ang sinusundan niya. Bakit ka naman niya susundan? Anong naging kasalanan mo sa kanya? Or kilala mo bang sinasabi mong aswang? Hindi ko nga alam. Basta, andyan siya nung nandun ako kay Mira. At ngayon, andito na naman siya. Hindi ko alam kung anong kailangan niya sa akin. Pinagtitripan mo ba ako? Leia, totoo ang sinasabi ko. Umalis na tayo. Andito na siya sa loob ng bahay. Ay, ano yan? Sino yan? Ipapupulis kita sa ginagawa mo! Teka, kukunin ko lang yung baril. Anong kailangan mo sa amin? Huwag kang lalapit! Kundi babarilin kita! Sinabi na huwag kang lalapit! Yeah! Yeah! No! Leia! Tulungan mo ako! Andres! Leia! Barilin mo! Ano? Sorry! Pero natatakot ako eh! Hindi kita kayang tulungan! Leia! Saka na! Huwag mo akong iwan! Patawad, Andres. Mahal kita. Pero mas mahal ko ang sarili ko. Kaya ililigtas ko ang sarili ko. Anong klaseng halimaw yun? Yun na nga bang sinasabi nilang aswang? Oh. Ano yun? Hindi kaya... Nasundan niya ako. Teka, nasaan ang susi ng kotse ko? Naiwan pa yata sa bahay. Hindi ako pwedeng umuwi. Nandun ang aswang at papatayin niya ako. Kapag nakita niya ako, kailangan ko humingi ng tulong. Saan ka pupunta? Layuan mo ako! Sino ka ba? Parang awa mo na! Sinira mo ang pamilya namin. Magsasama kayo ng laki mo sa impyerno. Parang awa mo na! Ayoko pang mamatay! Dapat sa mga manok. Mamatay. Sarap kumain ng preskong karne ng Huwag mo lalapit! Please, ibibigay ko ang lahat ng kailangan mo. Lahat ng ari-arian ko, lahat ng pera ko, lahat ng meron ako! Huwag mo lang ako papatayin! Walang Pakiusap, silbi sa akin ang pakiusap! yaman mo. Dahil ang totoong kayamanan ay pamilya. Ang pamilyang sinira mo dahil sa galit at inggit. Walang ibang nakakalam ng sekreto ko na yon, kundi si Mira lang. Huwag mong sabihin, ikaw si Mira! Hindi mo na ako kailangan makilala pa. Dahil papatayin kita at Kung ikaw man si Mira, kakainin. nakikiusap ako bilang kapatid mo. Minahal ko si Andres at mahal niya ako. Tulong! Tulungan niyo ako! Nagsisisigaw si Leia ng ibaon ng aswang. Ang matalas nitong kuko sa kanyang tiyan. Namilipit sa sakit si Leia at napaluha dahil katapusan na ng kanyang buhay. Muling umungol ang aswang kasabay ng pag-alulong ng mga aso. Sa huling pagkakataon, kinuha ng aswang ang puso ni Leia. Saka ito kinain na parabang aso na gutom na gutom. Maya-maya pa isang putok ng baril ang narinig sa kalagitnaan ng gabi, kasabay ng pagkatumba ng aswang sa tinamaan nito. Ha! Nadali din ka ng aswang ka! Akala mo, makakatakas ka? Salot ka sa bayan namin! Nako, makakatakas pa yata yung aswang! Tingin! Akala ko, mahuli ko ng aswang at magiging bayani ako dahil doon. Sayang, pusit na aswang yun. Ang bilis! Yari ka talaga sa akin pag nag-cross uli ang landas natin! Mukhang patay na tong biktima ng aswang. Hindi ko man lang naisalba. Tatawag na lang ako sa headquarters ng mga pulis.
magkaka-award din ako. Best tanod na nakahuli sa aswang. Nagsidatingan ang mga pulis at inimbestigahan ang nangyari. Sinabi naman ng tanod ang kanyang nakita kung saan patungo ang aswang. Hindi na hinabol pa ng mga pulis dahil nawala na ang dugo nito na siyang sinusundan nila. Dinala nila ang bangkay sa morgue at napag-alaman nila na may bangkay pa sa bahay ni Leia. Yun ay walang iba kundi si Andres. Samantala, sa bahay naman ni Mira, nag-aalala siya para sa kanyang anak. Hindi dahil hindi pa ito umuwi at alanganin na ang gabi. Nabuhayan siya ng loob nang sunod-sunod ang naririnig niyang katok sa pintuan. Dali-dali niyang binuksan ang pinto at tumambad sa kanya ang duguang si Romel. Nay! Romel? Anak? Diyos ko! Anong nangyari sa'yo, anak? Bakit may tama ka ng bala? Nay! Batuwarin mo ko. Teka, sandali, anak. Dadalhin kita sa ospital. Anak! Hindi na ho, Nay. Hindi na po ako tatagal. Ano bang sinasabi mo dyan, Romel? Dadalhin kita sa ospital. Delikadong maubusan ka ng dugo. Teka. Bakit hindi kulay pulang dugo mo, anak? Bakit kulay itim ito? Ano ba to? Nay, tuwarin niyo po ako sa nagawa kong kasalanan, Nay. Anak, hindi kita maintindihan. Ano bang ibig mong sabihin? Wala na po si tatay. Inay, pinatay ko po siya. At ang kabit niya. Romel, ano bang sinasabi mo? Nay, masakit sa akin makikita kitang nahihirapan at nasasaktan. Ayoko silang makitang masaya habang ikaw nagdurusa. Bakit mo ginawa yun, anak? Hindi tayo mayaman, pero hindi kita pinalaking mamamatay tao. Nay, kinain ko po yung mga puso nila. Ang mga laman loob nila. Ano? Romel, ano bang pinagsasasabi mo, anak? Isa po akong infected na aswang. Nahawa ako nung kaklase ko na aswang. Ano? Hindi totoo yan, anak. Hindi ka aswang. Nay, totoo sinasabi ko, Inay. Pero hindi ako kumukuha ng mga batang nawawala. Marami kami. Hindi ako nag-iisa. Tanging hayop lang po ang kinakain ko. Si Papa at yung kabit niya lang po yung una't huling pinatay ko at kinain ko. Diyos ko. Nay, patawad po. Romel, anak. Dapat sinabi mo sa akin ito para natulungan kita. Sino po ang kontrolin ng sarili ko, Inay? Pero, nang iwan tayo ni tatay para ipalit sa isang babae, mas lalo akong lumakas at puno ng pag-ihiganti. Hindi matatakpan ng pagkakamali. Ang isa pang pagkakamali, anak. Dapat ay hinayaan mo na lang na humusga ang Diyos sa kasalanan nilang nagawa. Nako. Wala naman nanakit sa'yo, Nay. Mamuhay ka ng tahimik at maging masaya kahit wala na ako. Anak, Romel, dadaling kita sa ospital. Anak, Huwag na kumapit po, Inay. Hayaan niyo na po ako mamatay. Ayoko na pong makapanakit pa ng tao. Ilang taon na ako nagtitiis. Ngayon, nasimula ko na kumain ng tao. Natatakot ako na pati ikaw mapatay ko. Pero anak,
Nay, alagaan mo sarili mo, Nay. Mahal na mahal kita. Ano ko? Romel! Romel! No! Romel! Umiiyak si Mira habang nakahiga si Rommel sa kanyang bisig ng mga oras na yun. Alam niyang wala ng buhay ang kanyang anak. Ang daming tanong na pumapasok sa isip niya. Ang daming nangyari pero wala siyang makausapa. Wala nang sasagot sa kanya. Minsan naisip ni Mira, kasalanan niya ang lahat. Kung sakali bang hindi niya iwan ang kapatid niyang si Leia, wala sanang Andres na pipiliin at magiging masaya sa iba. Wala sanang Rommel na maghihiganti dahil sa kanya. Niyakap niya ang kanyang anak bago siya tumawag ng ambulansya. Kinabukasan, pumunta si Mira sa morgue. Hinanap ang bangkay ni Andres at ni Leia. Kapatid, patawarin mo ko sa kasalanan ko. Hindi ko intensyon na iwanan ka. Kung kaya ko lang ibalik ang lahat, sana masaya tayong magkasama. Para sa'yo naman, Andres. Alam kong malaki ang pagkukulang ko sa'yo bilang asawa. At hindi dapat kita binigyan ng rason para maghanap ng iba. Patawarin niyo ko. Sana maging masaya kayo kung saan man kayo naroroon. At gabayan niyo ako sa bagong yugto ng aking buhay. Sana maging pamilya pa tayo sa kabilang buhay. Masakit man ang mawala na ng mahal sa buhay. Napag-alaman ni Mira na ang dating kaklase ni Rommel, ang siyang matalik niyang kaibigan, ay nag-alok sa kanya na maging isang aswang. Kapalit noon, tutulungan siya sa kanyang mga aralin para makapasa. Mahina sa pag-aaral si Rommel, sakitin, at ayaw niyang ma-disappoint ang kanyang mga magulang dahil sa hindi niya maipasa ang kanyang grado. Pumayag si Rommel sa alok ng matalik na kaibigan at nang ganap na siyang aswang, kinontrol niya ang kanyang sarili sa umaga. Lumalabas siya sa gabi kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Inaalok siya ng masarap na ulam na karne ng tao pero ayaw niya. Ang kaibigan niya ang nangunguha ng bata at ginagawang ulam. Mas lalong naaawa si Mira sa natuklasan niya tungkol sa pagiging aswang ng kanyang anak. Kung bakit maibabalik niya ang oras at panahon ay gugustuhin niyang malaman sa una pa lang na aswang si Rommel para matulungan niya itong mawala ang sumpa. Nang sa gayon, mag-isa na lang siya sa buhay. Natuto siyang magtrabaho nang hindi umaasa sa iba. Ang dami niyang natutunan sa kanyang buhay. Isa na dito ang buhay ng may asawa. Pinapahalagaan ang asawa habang nasa piling mo pa dahil nag-uudyok ang mapanlinlang na kapusukan sa mga taong hindi pinapahalagaan ang pagmamahal ng bawat isa. Hanggang dito na lamang ang ating kwento at sana'y inyong nagustuhan.